Di lang minsan ako po'y nakatagpo ng mga tao na nagsasabing naghahanap sila ng tanda mula sa Diyos. Siguro ang iba ay napapadpad dito sa Quiapo, humihiling ng tanda sa Poong Nazareno, lalo na may gagawin silang mahalagang desisyon o pagpili sa buhay. Ngunit minsan ang hinahanap nating tanda ay kung ang isasagot niya ay oo o hindi. Iba siguro sabihin kapag may dumapong paru-paro, ibig sabihin nun ay oo. O iba naman ay pag namatay ang sindi ng kandila, baka ibig sabihin nun ay hindi. Marami tayong mga parang tanda na pilit na hinahanap. Kaya nga siguro nga minsan kapag hindi na kontento, hindi nakita yung hinahanap na tanda, ayun, minsan pupunta na sa manghuhula para mas malinaw na ang sabihin sa kanya. Dahil aminin natin, gusto natin makasiguro, gusto natin mas malinaw ang sagot. Oo o hindi, ngayon na ba o hindi pa, tutuloy ko ba o hindi na, ito ba ang pipiliin ko o hindi. Sa dalawang pagbasa natin ngayon, ipinakita na si Jesus Nazareno ang dakilang tanda ng Diyos. Sabi nga ni Jesus sa mga tao noon, wala na kayong ibang hahanapin pa. Ba't pa kayo naghahanap ng kung ano-ano? Wala nang hihigit pang tanda. Higit pa ito sa tanda ni Jonas, sa tanda ni Solomon, si Jesus. Kaya nga't sa unang pagbasa, ganun din ang sinabi ni San Pablo sa mga taga-Galacia na kung papaano si Abraham ay nagkaroon ng 2 anak, ganun din ang anak na tunay na magpapalaya, ang anak ng Diyos na si Jesus. Ngunit ano nga ba uli ang ibig sabihin na si Jesus ang ating tanda? Aantayin ba nating magsalita ang Nazareno sa inyong panag-inip? Aantayin ba natin siyang gumalaw upang maging tanda para sa atin? Ang nais lang sabihin ni Jesus sa Ebanghelyo ngayon, tingnan nyo ang buhay ko. Tingnan ninyo ang pinagdaanan ko. Tingnan ninyo ang ginawa ko. Yun ang tanda para sa inyo. Kaya nga't mga kapatid, ang hamon sa atin, tunay ba natin alam ang kwento ni Jesus? Kaya nga't napakahalaga yung pagdarasal, pagsisimba, pagbabasa ng Biblia, pagdalo sa mga Bible study, ng katekismo, upang lalong mapaglagom, mapaglinaw ang buhay ni Jesus. Sapagkat pag nakita naman natin ang buhay ni Jesus, mas lilinaw sa atin. Halimbawa, patatawarin ko ba ito o hindi? At iba sa inyo siguro nangangatwiran, ilang beses na ito eh. Ilang beses na akong sinaktan nito, niloko nito eh. Patatawarin ko ba to? Balik lang tayo sa buhay ni Jesus. Nagpatawad ba siya? Ilang beses bang magpatawad, sabi niya? Kailangan pa ba natin maghanap ng tanda? Hindi na, sapagkat mismong sa buhay ni Jesus, nakikita natin ang sagot. Maraming pagkakataon, makikita natin, makikipagkasundo ba ako? Tutulong ba ako magkasundo ang mga kakilala ko? Anong sabi ng Panginoon? Mapalad ang mga nagtataguyod ng kapayapaan
tatanghalin silang mga anak ng Diyos. Kaya, mga kapatid, tingnan lang natin ang buhay ni Jesus Nazareno. Huwag lang ang kanyang imahe, huwag lang ang kanyang larawan, kundi ang mismo niyang buhay, at ito'y magsisilbing tanda para sa atin. Yung bago pong obispo sa Baguio, ang kanyang motto ay, "What would Jesus do?" Ano ang gagawin ni Jesus? At yun ay magandang sukatan. At ang ibig sabihin din nun, si Jesus ang tanda ng buhay ko. Yung ginawa ni Jesus, yun ang gagawin ko. At yun ang ibig sabihin na si Jesus ang tanda ng Diyos sa akin. Kaya napakaganda rin tanong yun. Bago ka gumawa ng isang bagay, tanungin mo ang sarili mo, ito ba ang gagawin ni Jesus? Kung siya ang nasa lugar ko, yung bang gagawin mo, yan ang gagawin ni Jesus? Kung si Jesus ang nasa sitwasyon mo, natitiyak ko sa puso natin, sa konsyensya natin, alam natin ang sagot. Na yung ginawa mo, ganyan ba talaga ang gagawin ni Jesus? Kaya't mga kapatid, ito yung ipagdasal natin sa bawat isa. Yun ang ibig sabihin na deboto ako ni Jesus Nazareno, na naniniwala ako kay Jesus Nazareno, na si Jesus Nazareno ang tanda ng buhay ko. Sa pagtingin ko sa Kanya, sa pag-alam ko sa buhay niya, yung ginawa niya ang gagawin ko. At natitiyak ko na yung ginawa ko ay maaayon sa kalooban ng Diyos.